Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan, araw po ng Lunes. Alam niyo ba na tila iba't ibang sektor ay nagkakaugnay-ugnay, nagkasama-sama mga kaibigan para po talagang ibagsak, sirain ang imahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang pamilya. Alam niyo ba, iba't ibang anggulo ang lumalabas ngayong araw po ng Lunes mga kaibigan. Kaugnay po naman ng ibang mga pangyayari kahapon, partikular po ng pagtungo ng dating Pangulo at ng kanyang mga kasamahan diyan po naman sa Hong Kong para po magpasalamat sa mga OFWs na patuloy po na sumusuporta sa kanya at sa kanyang pamilya. Ano ho? May lumabas kasing balita, mga kaibigan, pero ayaw namang ilabas ang pangalan ng kanilang source. Puro haka-haka. Balita mula dito sa isang kilalang broadsheet. Oh, parang pakiwari ko puro insinuations itong mga itong mga nilalaman ng balitan niyang ito itong Manila Times. Hindi ko naman sinisiraan ng Manila Times pero binabasa ko yung kanilang balita na walang source, mga kaibigan. Eh, ang nasa isip ko nito bilang isang dati ng mamamahayag, pangalanan mo kung sino. Anong ginagawa niyo rito? Parang nilalaro niyo ang isipan at kinukondisyon ang isipan ng taong bayan. Ayan hindi lang itong Manila Times ang gumagawa rin ng ganito mga kaibigan, na nag-i-insinuate, nagbibigay ng kung ano-anong anggulo para po alarmahin ang tropa ni Pangulong Duterte. Maraming gumagawa nito, hindi lang broadsheet, meron din sa mga tabloid, pero hindi naman lahat. Meron din sa mga radyo, meron din sa telebisyon, siyempre yung mga lumalaban sa dating administrasyon mga kaibigan. Ito yung balitang sinasabi ko na sumambulat ngayong umaga. Ang Philippine National Police po ay naroon daw o isnailalim sa isang heightened alert. At bilang paghahanda sa pagde-deploy ng libu-libong policeman para daw po arestuhin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po naman ay matapos na mag-issue o maglabas ng umano ay red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol para po arestuhin ang dating Pangulo. At nakalagay pa dito, the Manila Times learned from an unimpeachable source. Napag-alaman daw ng dyaryo o, o yung reporter ng dyaryo na gumawa nito mula sa isang unimpeachable source. Ibig sabihin, kung natuklasang nagsisinungaling yung kanyang source, hindi pwedeng i-impeach. Parang ganun na ho ba kababa ang news sourcing ng kinikilalang dyaryo na ito mga kaibigan na matagal nang nagsisirculate sa Pilipinas? Ayon daw sa source mga kaibigan ng naturang pahayagan, yung kanilang source daw ay merong malawak na kaalaman sa security preparations. Sinabi niyang at least daw ay mga 7,000 police personnel ay pakikilusin o immobilize to hunt down and arrest the former leader. Grabe naman to. Ginawa ninyong parang wanted person ng dating Pangulo who has been investigated by the International Criminal Court for thousands of deaths linked to his anti-drug war. But hindi yan yung sinasabi ko. Iba't ibang sektor ang nagkakaisa na para siraan ang imahe ng dating Pangulo, ang kanyang pamilya at ni VP Sara, mga kaibigan. Ayon daw sa kanilang source, na unimpeachable source, natatawa naman ako, ang security forces daw ay ise-secure ang mga major entry points across the country. Lahat po ng entry points maaring pasukan o lalabasan ng dating Pangulo sa buong Pilipinas ay sasaraduhan ng mga police forces, including kasama
ang mga seaports, yung mga pier o mga daungan at mga airports bilang paghahanda po naman sa pagdating ng dating Pangulo mula diyan sa kanilang pagpunta diyan po naman sa Hong Kong kasama ng kanyang mga kasamahan sa dating gobyerno. Ano mga kaibigan, gayon pa man ang umano'y pagsusumikap daw na hulihin si dating Pangulong Duterte ay nakatuon daw o nakapokus diyan lamang sa Metro Manila at doon po naman sa Davao kung saan doon po nakatira ang dating Pangulo. Ang sinasabing mga pulis na idedeploy ay mas marami ng dihamak doon po naman sa mga itinalaga. Noon po namang hinuhuli itong si Pastor Kibuloy. Diyan po naman sa Kingdom of Jesus Christ. Diyan po naman sa Tamayong, diyan sa Davao mga kaibigan. A high-ranking police official na source pa rin daw umano, source pa rin ng Manila Times, who requested anonymity, confirmed the deployment. At sinabi daw ng kanilang source, we are taking all necessary security precautions to ensure public safety and to uphold any legal obligations that may arise from the Interpol notice. Mga kaibigan, sa kaso ng dating Pangulo, ang umano'y arrest order ay reportedly issued by the ICC dahil po naman sa crime against humanity na umano'y ginawa ng kanyang administrasyon during his presidency from 2016 to 2022 dahil po naman dun sa illegal drug war ng kanyang administrasyon. Mga kaibigan, sinimulang buksan ng ICC ang investigasyon nito noong September 2021, mga kaibigan. No? Pero doon daw sa pinalalabas ng Manila Times na arrest warrant, nag-iisa ang dating Pangulo na umunoy kanilang aarestuhin. Pero, alam niyo ba, bokya ito eh. Bokya itong inilabas na balita ng Manila Times. Kasinungalingan, walang katotohanan, mga kaibigan. Puro insinuations. Ganyan ang ginagawa ng marami mga dyaryo sa Pilipinas, mga kaibigan. Ano? Pinalulutang na nariyan na, huhulihin na ang dating Pangulo para pasamain ang kanyang imahe, ang pangit, mga kaibigan. Butata ito dahil mismong ang Office of the Solicitor General o OSG, si Solicitor General Bernardo Guevara ang nagsabi, kumumpirma na wala pang nilalabas na arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban po kay Pangulong Duterte. Ini-insinuate pa nga ng marami mga kaibigan na yun daw pagtungo ng dating Pangulo dyan sa Hong Kong para magpasalamat sa mga OFW, hindi na daw siya babalik sa Pilipinas. Magtatago na daw siya, magtatago at gustong humiling po ng asylum dyan sa bansang China. Yun yung insinuations ng marami mga kaibigan. No? Mismo ang Pangulo, ang dating Pangulo ang nagsasabi noon pa na kung gusto nilang hulihin siya, hulihin siya. Magpapahuli siya. Mga kaibigan, hindi siya aatras sa laban. Patutunayan niya na ang kanyang ginawa ay tama. Kaso nga lang, itong mga ganitong balita nagmumula mismo sa isang kilalang broadsheet dyan sa Pilipinas. Puro insinuations yung laman ng kanilang balita according to our unimpeachable source, high-ranking official. Butata sila dito Dahil mismong ang Office of the Solicitor General lang nagkumpirma mga kaibigan na walang arrest warrant na nilalabas ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte.
Kita nyo naman mga kaibigan, isang patunay na mahal sila ng taong bayan, partikular po ng mga OFW. Ang daming dumalo. Diyan po naman sa event na ginanap sa Hong Kong, kung saan ay special guest nga dyan ang dating Pangulong Duterte, kasama ang ilang mga tumatakbong senador sa ilalim po ng PDP. At siyempre, ilan pang, nandun din si BP Sara, mga kaibigan. Kaya nakita nyo naman kung gaano kainit ang pagtanggap ng mga OFW sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, they still forced to reckon with, mga kaibigan. Nandiyan pa yung labas ng WRN na nangunguna si Vice President Sara, mga kaibigan, sa mga presidential sa darating na 2028. So, antabayanan lamang po. Kailangan mapagmatsyag dahil marami pang lalabas na ganitong mga balita na, naku po, talagang gustong igupo ang pamilya Duterte. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating palatuntunan, kape at balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lang mga kaibigan, maligaya tayo. Have a good day, friends. God bless.